May samalamat sa summer na paulit-ulit na ikinukwento. Ngunit hindi kailanman pinaniniwalaan. Sa lungsod na hindi mo makikita sa mapa, hindi mo mahanap sa kahit anong direksyon. Maliban na lang kung ito ay pipiliing magpakita sa iyo. Ang tawag nila rito ay Birindan. Isang lugar nun dinto, liwanag at kapangyarihan. Ngunit sa likod na kanandahan nito, may halimaw na hindi mo kailanman kakayanin takasan. Si Elaine, isang dalagang taga Manila, ay bumisita sa lalawigan ng Samar kasama ang tatlo niyang kaibigan, sina Marco, Jomar at Tina. Lahat sila ay mga adventurer, mahilig sa kababalaghan, mga urban legend at haunted places. Sa isang gabing tahimik sa baryo, narinig nila ang matandang si Mang Isko, isang kilalang kwentista na nagsasalaysay tungkol sa biringan. Kapag ang buwan ay bilog at ang hangin ay hindi gumagalaw, doon sila nagpaparamdam. Mga nilalang na mukhang tao, ngunit hindi na tao. Nakikita ka nila kahit hindi mo sila makita. Lahat sila ay natawa, maliban kay Elaine. May kakaibang humila sa kanyang isipan. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ng gabing yon, nagpasya silang hanapin ang lugar. Ang totoo, si Elaine na ang nanguna. Kinabukasan, tumuloy silang apat sa kagubatan. Gamit lamang ang lumang mapa na nakasulat sa likod ng isang antigong aklat na nakuha ni Marco sa isang lumang tindahan. Habang lumalalim ang kanilang lakad, unti-unting nawala ang signal ng kanilang cellphone. Ang mga punong dati normal lang ay tila lumalaki at ang daan na dati tuwid ay naging paikot-ikot. Hangin, katahimikan, at bigla parang may tumawag kay Elaine. Mahinang boses, hindi galing sa likod, hindi rin galing sa unahan. Galing ito sa kanyang isipan. Elaine, napalingon siya, ngunit wala naman ni isa sa kanila ang tumawag. Pagdating nila sa isang clearing, nakita nila ang isang syudad. Oo, isang lungsod sa gitna ng kagubatan. Kumikinang ang mga gusali, tahimik ang paligid, walang tao, walang ingay. Ngunit malinaw, may buhay. Pumasok sila. Hindi na sila nagdadalawang isip. Ang kalsada ay malinis. Ang hangin ay malamig ngunit hindi mabigat. Ngunit may kakaiba. Si Jomar, na tahimik sa simula pa lang, ay napahinto. Bakit parang may sumusunod sa atin? Bulong niya. Ngunit sa isip lang niya yon sinabi. At kahit paano, narinig ni Elaine. Habang lumalalim sila sa lungsod, napansin nilang wala nang ibang naririnig kundi ang sariling yabag. Walang ibon, walang insekto, walang anino ng tao. Ngunit parang may mga matang nakatingin. Hanggang sa nawala si Marco. Walang sigaw, walang tunog. Parang nabura lang siya sa mundo. Nagpanik sila, tumakbo, sumigaw, naghanap. Ngunit bawat kanto, pabalik lang sila sa iisang lugar. Sa plaza ng lungsod. Sa gitna ng plaza ay may estatwa. Hindi nila ito napansin kanina. Ngunit ngayon, apat na ang figura. Isa roon, pamilyar ang forma. Si Marco. Biglang nagbago ang lahat. Ang mga ilaw ay namatay. Ang lungsod ay nagdilim. At sa gitna ng kadiliman, may lumitaw na mga anino. Hindi sila tao. Mahahaba ang mga daliri. Wala silang mukha, ngunit alam mong nakatingin sila sa iyo. May narinig si Elaine. Ilan ang dapat manatili at ilan ang makakauwi. Tumakbo sila, pero ang daan ay hindi na lumalabas. Pabalik-balik, paulit-ulit, hanggang sa mawala rin si Tina. Isang anino ang humawak sa kanya. Hindi siya lumaban, parang tinanggap niya ito. Si Elaine at Jomar na lang ang natira. Pagod, takot, hindi alam kung anong totoo. Napadapa si Elaine. Pumikit,
umiyak, at sa kanyang pagdilat, liwanag. Umaga na, nasa labas na sila ng gubat. Sa gilid ng isang daan, walang bakas ng lungsod. Wala ring bakas ng anuman sa kagabi. Bumalik sila sa baryo, ngunit walang nakakaalala kay Marco. Wala ring nakakaalala kay Tina. Sa mga litrato nila sa cellphone, wala sila. Pati ang mga litrato ng lungsod, blanko. Tumigil ang mundo para sa dalawa. Buhay nga sila, pero hindi buo. Sa gabi, sa tuwing ipipikit ni Elaine ang kanyang mata, naririnig pa rin niya ang boses na yon. Elaine, hindi ka pa tapos. Babalik ka. At sa salamin, minsan nakikita niya ang refleksyon ni Tina. Nakatingin, ngumingiti, at inaanyayahan siyang bumalik. Biringan, hindi mo kailangan hanapin. Hahanap ito ng paraan para ikaw ay bumalik.